Amen. Marahil ang ating mga kapatid ay hinahanap po natin. Ito po yung madalas na hinahanap po ng kapatid na ating mga young people. Amen. Pero sabi nga ng Panginoon, siyang daan. At sabi niya, ang katotohanan. Amen. Hallelujah. At ang sabi niya nga doon sa ibang verses, sabi niya, doon sa John 8:32, and ye shall know the truth, and the truth will set you free. So, pinalaya na tayo ng Panginoon. Amen. Yung doubt po natin. Amen. Even si Tomas nagtatanong sa Panginoon, ituro mo yung daan. Amen. At alam po natin, ang daan na yun, ay natagpuanan po natin. Amen. Marahil yung daan na yun, ay inireview na sa atin ng Panginoon. Amen. Makakapon natin ang Panginoon. Amen. At hindi dapat nakasangkal ang ating pananampalataya marahil sa ating asawa. Amen. Sa ating mga kapatid. Kundi ang sabi nga, nung inalaya na tayo ng Panginoon, nung natapuan po natin ang katotohanan na yun. Amen. Pinalaya na po tayo ng Panginoon. Amen. Napakapon natin ng Panginoon. Pinalaya na tayo sa bondage ng di pananampalataya. Amen. Yung confuse po natin. At ano kadalasan, safe po ba ako? Amen. Marahil sa haba ng panahon na tayo naglilingkod, ito po yung kadalasan na ina-argue natin. Diba? Na kahit saan tayo, amen, kasama naman natin ang Panginoon. Amen. Amen. Pero sabi nga, huwag natin pababayaan ang pagkakatipon. Amen. Marahil, kadalasan, pinapalit po natin yung gawain doon sa over ng sanlibutan. Pero sabi ni John, sabi niya, kung nakita natin ang katotohanan, pinalaya na po natin noon ng Panginoon. At dapat, ay buwan po natin yung binigyan po tayo ng laya ng Panginoon. Hindi dapat tayo, amen, i-comfort ang offer ng sanlibutan. Amen, talapakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Ang sabi niya dito sa John 17, sabi niya, ye are not the world, even as I am not in the world. So hindi po tayo mananatili dito sa sanlibutan. Amen. Dapat hindi po natin i-comfort ang offer ng sanlibutan. Amen. Praise God. Marahil marami po tayong mga pangarap sa buhay. Diba? Lagi ko itong sinishare. At kailangan po natin ipag-pray yung mga pangarap po natin sa buhay. Hindi po yung ating kaisipan na masusunod. Sabi nga sa Isaiah, yung kaisipan ng tao ay iba sa kaisipan ng Panginoon. Ang plano po natin minsan na-fulfill, pero ang plano ng Panginoon ay perfect sa kanyang mga anak. Hindi po natin yun. Diba? Marami na po tayong mga karasan. Kapag tayo magplano, pag hindi po natin yung pinapaubaya sa Panginoon, ang ating pananampalataya ay up and downs. Amen? Marami minsan nagtatanay po tayo ng sanlibutan. Amen? Pero sabi niya na, nung natagpuan po natin ang katotohanan, pinalaya na po tayo doon sa bondage na yun. Amen? Pinalaya na po tayo ng Panginoon sa bondage na yun. Pagka-alipin na nagagawa ng sanlibutan. Amen? At yung kalayaan na yun, dapat enjoy po natin yun. Enjoy po natin ang maglingkod. Diba? Ang panahon ay malapit na. Diba? Huwag na po tayong on and off sa church. Kailangan pa po tayo punta ni Brother Rapin. Amen? Kung mahal mo si Kristo, dapat, di ba? Ipakita mo. Put in action. Dapat maging influence po tayo sa ating pamilya. Amen? Hallelujah. Parapahan po natin ang Panginoon. At alam ko, pinalaya na tayo ng Panginoon. Hallelujah. Sa context ng pagkaalipin ng mundo ito. Tingnan po natin yun. Marami pa mga offer. Diba? Kung ba hindi gusto mo na cellphone. Ako nga lagi ko pinagpipray. Even kay sa aking sister wife, sana makalaya ko kami sa lugar. At nagawa po namin na simpleng pamamaraan para maglingkod sa Panginoon. Siguro yung prayer ko, sana prayer niyo rin yun. Diba? Na magkaroon po tayo ng financial free. Diba? Naalisin po tayo doon dahil
Gusto niyo ba mag-prosper tayo? Hindi. Wala pong nag-i-ingay. Hindi niyo nga mag-prosper tayo. Gusto mo ba mag-prosper po tayo? Amen. Unahin po natin ang kaharian ng Panginoon. Isit aside po natin yung ating flesh. Amen. Para yung flesh po natin, pag nakikita po natin yung masarap na buhay dito sa mundo, marahil natatangay po tayo. Pero sabi ng Panginoon, unahin po natin ang kaharian ng Panginoon. At ang lahat na yun ay naragdag po sa atin. Marahil nagsipray po tayo hindi lang sa financial. Yung pamilya po natin, hindi natin nakakasama. Diba? Kung tayo ay sincerely, yung puso po natin, yung sinceridad po natin ng paglikod, alam ko, may pagkaloob po sa atin ng Panginoon na yun. Yung kalayaan na yun. Alisin po natin sila sa bangkis na hindi pa nananampalataya. Magiging influence po tayo. Amen? Hallelujah. At sabi nga, it's like absolute Christ, the absolute Christian. Kung ang Kristo na pinaglilingkuran mo ay absolute, dapat ikaw na Kristiyano, absolute ka doon sa decision making mo. Hallelujah! At sabi nga doon sa verse na yun, sabi nga, sa Corinthians, when you stand fast in faith, quick, like a man, be strong. So pag sinabi kasing man, hindi ka dapat, you're strong enough, diba? Mature ka na dapat sa pananampalataya. Hindi ka dapat bata pa. Amen. Kasi hindi mararapture yung bata. Diba? Yung immature Christian. Amen. Sabi niya sa Korinto, sabi niya, you stand fast, sabi niya, and the faith quick like a man. So pag sinabi kasi man, di ba? Hindi ka na bata na. Yung decision making mo dapat ay nakasandal po doon sa Panginoon. Hindi dapat kulang bawi, di ba? Kung gusto mo maglingkod sa Panginoon, di ba? Yung commitment mo sa Panginoon dapat hindi mo sulong. Di ba, Brother Rapin? Hindi dapat mo sulong. Go! And share the word of God. Amen? Dapat, you have been strong. Sabi niya, pero hindi pwede maging strong ang isang believer kung ang kanyang pananampalataya ay immature. Tinurot na sa pulpito, ayaw na. Amen? Masalamat po tayo, mayroon pa na natin na nagpapalata. Kasi mahal ka na kapatid na yun. Pinabalik ka lang sa linya. Marahil na hindi perfect po tayo. Mayroon pong nagkupalit po dito sa likod ng pulpito. Pinabalik ka lang sa tamang linya, kapatid. Lumalayo ka sa bayan ng Panginoon. Amen? So, hindi pwede ma-rapture, sabi niya ng Corinthians, magbatsyag po tayo, sabi niya, watch, ye stand in the faith with you like a man. Hindi dapat tayo bata. Mature na po tayo. Ilan taon na kayo ng church? 7 years, 10 years, 2 years. Dapat mature na po tayo. Hallelujah. Kung binigyan ka ng class ng ating mahal na pastor, mature po tayo dapat na harapin ang mga bagay na yun. Pero kung natin ang Panginoon, sabi niya dito, so dapat, kung absolute Christ ang nililingkuran mo, dapat absolute Christian ka. Amen. Napako natin ang Panginoon. Amen. Sabi niya dito, it is like an anchor of the ship. Yes. So, ang anchor kasi, isang ngasiman, napakahalaga po yun. Kasi binababa lang ang anchor
Sabi niya doon sa verse na yun, sa 1 Corinthians chapter 16, baba po tayo sa 14, sabi niya, let all things be done with charity. So ang lahat na yun, kung nakaangkoray ang iyong pananampalataya sa salita ng Panginoon, di ba? Gagawin po natin yun na mayroong pag-ibig. Kung mayroong pag-ibig doon sa laman ng puso mo, di ba? Wala na yan. May pag-iwan yan. Kasi naman si Lord eh. Kaya pinakapatid ko natin minsan, parang ayaw natin gusto natin po balik-balik. Pero mahal po natin tayo ng kapatid na yun. Amen? Namimiss po natin yun sa church. Amen? So, lahat na yun ay mayroong pag-ibig. Di ba? Wala pong question. Ang hirap naman yan. Nagugulog naman sa mga bagay. Nasa London pa tayo. Di ba? Pag-ilipad ng talilikod ko pa rin sa Panginoon. Kasi mahal mo si Lord. So, gagawin po natin na may charity yung mga bagay na yun. Nakapakap po natin ang Panginoon. O sabi nga, balik po tayo kung absolute Christ, absolute dapat yung Kristiyano. So, kung nag-commit ka doon sa Panginoon, diba? Dapat hindi po. Marami itong mga kabataan na ito, yung mga kapatisan diyan, diba? Alam ko, stick po tayo sa prayer po natin. Diba? Marahil lang karanas po tayo ng Dragon Grace. Kung sabi ko nga, sa prayer natin lagi. Even sa personal prayer, magkaroon po tayo ng lutis sa isa't isa. Kung absolute ang ating ang Lord na pinagdilingkuran at yung lahat ng mga naglilingkod ay absolute doon sa prayer na yun, alam ko yung pagkaloob ng Panginoon. Amen? Nakapangan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Ang patuloy ko na po doon sa pagbasa. Sabi niya, it is like the number of the sheep. Yes, sabi niya, you go, have absolute in it. Christ is your absolute, sabi dito, it's like an anchor. That's when the sea is robbed, sabi niya dito, the ship, absolute, ready to sink. So kung yung barko na yun ay malapit ng mag-sink, diba? Kailangan na ibaba yung angkorahe na yun. Amen? Para hindi siya tatakayin. Amen? Hallelujah. Minsan natatakayin po tayo dahil hindi po natin ibaba yung angkorahe. Diba? Angkorahe po natin. Diba? Yung salita ng Panginoon. Nahihiwalay po tayo minsan. Madalas doon sa salita ng Panginoon. Kapag po natin ang Panginoon. So, sana po may iwan po sa inyo. At alam ko, may purpose ang Panginoon doon sa aking exhortation na yun. Ulitin ko na po, ang plano ng Panginoon po sa buhay po natin ay perfect. Amen. At may purpose ang Panginoon kung bakit tinawag ko. Amen. Marahil minsan, umalis po tayo sa pagkatawag ng Panginoon. Pero sabi nga naman sa Book of Prophet, restore. Ibig sabihin na magbalik po tayo. Huwag natin ngayaan na kagaya ng ilustrasyon na tuluyan po tayong lumubog, hindi umawak po tayo doon. Ang kurangin na yun, salita ng Panginoon. Amen. Kalakalan po ng Panginoon. Kaya, nag-bless po tayo. Kasi sa akin, Pastor Amado, please, yung hinanda ko pang exhortation. At tuloyin po ang Panginoon, may purpose pang Panginoon doon. Kasi, sa lakas na ulan, gustusin lang po ako nakatulog kasi wala siyang tubig sa amin. Grabe, at